Balita naman tayo sa latest sa Davao City. Naroon ang ating kasamahan si Chino Gaston. Chino, kumusta na ang sitwasyon ngayon dyan? Yes, Maris, nasa heightened alert nga ang lahat ng mga security forces dito sa Davao City. Bagamat sinasabi nilang handa ang mga security forces o handa ang Davao City sa anumang banta matapos mismong ang Pangulong Aquino ang nagbigay babala kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa sinasabing security threat sa kanyang lungsod. Narito ang report. Ayon kay Task Force Davao Commander Colonel Alberto Macairog, nagmula ang impormasyon sa isang kumakalat na text message at iba pang impormasyon na may temang paghihiganti sa mga major cities, di lamang sa Davao kundi sa iba pang malalaking syudad sa Mindanao dahil sa mga nangyayaring operasyon ng militar laban sa mga grupong patuloy na tumututol sa peace process sa pagitan ng MILF at ng gobyerno. Hindi naman aniya nawawala ang mga ganitong uri ng banta sa Davao at iba pang lugar sa Mindanao. Pero nakahanda raw sila na panatilihing ligtas ang lungsod. Kahapon nagkaroon nga ng pagpupulong ang mga opisyal ng lungsod tungkol sa seguridad, lalo na't kakasimula lamang na pasukan at maraming pagdiriwang na darating sa mga susunod na buwan, partikular sa buwan ng Agosto kung saan igaganapin yung Kadayawan Festival dito sa Davao City. Ayon sa isang residente na amin namang nakausap, partikular na binabantayan ngayon ang ilang eskwelahan sa lungsod kung saan lumilitaw na may mga umano'y kahinahinalang pangalan na umano'y naka-enroll. Patuloy nating kinukumpirma ito, Maris, ang impormasyong ito tungkol dito sa mga eskwelahan sa mga otoridad dito. Pero wala pa tayong konfirmasyon tungkol sa balitang ito. At sa ngayon, wala pang nagbibigay ng konfirmasyon hinggil sa sinasabing banta sa naturang mga eskwelahan. Samantala, nagposte na rin ang mga nakasibilyang mga marshals sa buong lungsod. Nito mga nakaraang linggo, naglunsad ang operasyon ang militar laban sa grupo ng pinaniniwalaang master bomb maker na si Abdul Basit Usman na may kaugnayan sa teroristang Jemaah Islamiyah. Pero sa kasawiang palad ay nakatakas itong master bomb maker na ito. Ayon sa militar, si Usman ang isa sa mga nagtuturo sa rebeldeng grupong Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na tutol sa peace process sa paggawa ng mga IED o Improvised Explosive Device. So ngayon, Maris, paglilinaw lang natin, walang ipinagpapaliban at walang kinakanselang mga pagdiriwang dito sa Davao City dahil sa sinasabing banta. Bagamat pagtitiyak naman ng PNP at AFP na ipinakalat na nila ang kanilang mga intel operatives hindi lamang dito sa Davao City kundi sa mga kapalibot na rin o karatig ng mga lugar para tiyakin kung ano ba talaga ang sinasabing banta na ito. At yan ang latest mula rito sa Davao City. Balik sa inyo, Maris. Chino, bagamat sinasabing limitado yung impormasyong binibigay sa atin ngayon ng mga otoridad, tukoy naman talaga ng mga otoridad kung saan nanggagaling itong threat na ito o yung banta na ito na kino-consider na talagang serious. Yes. Alam mo, Maris, yung mga banta kasi ng pagpasabog dito sa mga major urban centers ng Mindanao ay pangkaraniwang na lamang na nakikita natin tuwing kailangan ng distraction, kung may mga malalaking operasyon laban sa mga rebeldeng grupo, pangkaraniwan na nagkakaroon ng tinatawag na mga distraction o diversionary tactics dito sa mga major centers kung saan marami tao at napapansin kaagad ng mga tao at ng gobyerno na nakasentro dyan sa Manila kung may mga nangyayaring pag-atake dito. Kung kaya't yung mga banta na ito regular din at alam din natin na may mga tao talaga na nagtuturo at nagpapakalat at nagpapasabog dito mga tinatawag na IEDs dito sa Mindanao. Alright, maraming salamat, Chino Gaston.